Dahil salat sa buhay si Armina, ay napilitan siya maging working student. Nag-aaral sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. 1 taon na lang at magtatapos na siya ng doktor. Hiwalay ang magulang ng dalaga, kaya napilitan siyang tumayo lang mag-isa. Kapag mag-aasawa ka na, piliin mo ang isang mayaman. Yan ang aahon sa'yo sa hirap, hindi ang propesyon mo. Kahit doktor ka na, ngunit mahirap ka naman. Matagal pa ang proseso mo sa pagyaman. Hindi makalimutan ni Armina na paalala ng kanyang ina. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang ganoong salita ng ina, ay napailing na lamang siya. Aanhin ko naman ang yaman kung hindi ko naman nakasundo. Tss! Bulong ng dalaga. Assistant si Armina ng isang doktor sa pinasukan niyang ospital bilang intern. Ngunit naiinis siya sa tuwing lumalapit ang binatang doktor sa kanya dahil panay ang papansin nito at maging vocal sa nararamdaman nito sa kanya. I can give you big grades, Armina. Ngiting wika ng doktor. Napangiti naman si Armina. Of course you can, Doc. Dahil magaling naman akong doktor in the future. No. I mean, I can give you a big grades dahil gusto kita, Armina. Gustong-gusto kita, despite of her status. Nabastos naman ang dalaga. Maswerte ka hindi kita doktor at baka kanina pa kita nasipa. Sa isip nito at plastic na lamang ng umiti. Gumawa na lamang ng excuse ang dalaga para makaalis sa manyak yung doktor. Huminga ng malalim si Armina nang dumating ang dalawa niyang kaibigan na kapwa-intern main sa ospital niyon. Ano? Galit ka na naman sa doktor natin? Sabi naman namin sa iyo eh. Hindi ka tatantanan yan hanggat hindi mo yung sinasagot. Alam naman natin na pwede kayang ibagsak kapag no ang isasagot mo. Yeah, I know. Kaya titiisin ko muna ang kakulitan niya. Walang gana na wika ni Armina. Ano pa kasi hinahanap po sa isang lalaki? Gwapo naman si Doc ah. Medyo may katandaan, pero bata pa naman ng 35 ano? May kaya din si Doc, which is tiyak natin magugustuhan ng mama mo. Huminga na lamang na malalim si Armina. I don't know. Basta hindi ko siya feel. Masyado siyang mahangin para sa akin. Alam niyo ba na pwede niya raw ako bigyan ng malaking grado? Hindi dahil magaling ako, kundi dahil gusto niya ako. What the? Kasi alam niyo naman na lahat ginawa ko to be a good doctor in the future, right? Yes, of course, Armina. You are our friend. Halika nga dito. Let us hug you na lang at masyado ka ng stress sa doktor na yun. Magaling ka, okay? Come here. Wika ng kanyang mga kaibigan. Gumaan naman ang loob ng dalaga sa yakap ng dalawa. We need to go somewhere tonight. Narinig namin na may party sa kabilang bayan. Let's go there? Ngiting wika ng dalawa. Napatirik na lamang ng mata si Armina, pero sasama pa rin siya. I'm in. Kesa naman kulitin ako ng doktor ngayon sa dorm natin. Alam pa naman niya kung saan tayo nakatira. Irap ni Armina na ikinatuwa ng dalawa. Habang sa isang mansyon naman, ay si Elijah na walang ganong tumayo. Tumayo ka na dyan anak, at mamaya na ang party mo. Kailangan nandoon ka. At tiyak na hanapin ka ng lahat. Wika ng ama ng binata. I don't want to, Dad. Sila lang naman mag-e-enjoy doon. Dito na lang ako sa farm mag-iinom. Kasama si Derek. Wika ng binata. Si Derek ang anak ng kanyang yaya. Simula ng bata pa siya. Parehas lamang sila ng hilig ng kababata. Grow up, son. Hindi ka na bata para mag-inom lang na mag-inom. Ikaw ang tagapagmana ko sa buong plantasyon. You're not just a simple farmer, iho. Isa kang mayaman na anak ng farmer. At pagkatapos ng birthday mo, ay kailangan mo na magtrabaho sa kumpanya natin. Magsisimula ka sa mababa hanggang i-promote ka mismo ng tauhan ko. Napaungol na lamang si Elijah at tumayo sa kama at agad pumasok sa banyo. Ang boring pumunta sa party na yun. Wala naman silang ibang gagawin kundi magpakasaya kahit hindi ko silang lahat kakilala. Being a son of a millionaire is sad. Hindi mo kilala kung sino ang totoo at hindi. Bulong ng binata. Nabuhay si Elijah na kilala ng lahat. Mahal ng lahat. Pero hindi niya alam kung saan doon ang totoo at hindi.
kilala niya ang ilang galaw ng tao sa kanyang paligid. May ilan na mahal lamang siya dahil sa pera at alam nilang siya ang susunod sa yapak ng kanyang ama. Mabilis lumipas ang oras at nasa harap na nga ng stage si Elijah. Napangiti siya nang makitang marami ang bisita na nandoon sa kanyang birthday party. Inanunsyo na ng MC ang kanyang pangalan at napahiyaw ang mga kababaihan nang maninig ang kanyang pangalan. "Oh! Birthday pala ang party dito, Armina. Sorry." "And who was that?" "Elijah, the son of the rich farmer." "Next naman," wika ng kaibigan ni Armina. Umiling na lamang si Armina at kumuha na may inom. "Let's party and drink, guys. Dahil libre palang inumin dito ngayong gabi. Mayaman sa nyog at tubuhan ng mga tao dito." Wika na lamang ng dalaga. Samantalang si Elijah naman ay kung sino-sino lamang ang kumakausap sa kanya ng mga babae. Hanggang sa makita na binata ang kanyang kababata ni si Derek sa likod ng stage. "What are you doing here, Derek? Sumama ka sa akin sa stage at maraming chika babes doon." Wika ni Elijah. "No way. Ayoko makipagsabayan sa mga plastic mong kaibigan. Alam naman natin kung bakit sila panay dikit sa iyo eh. Dahil dyan sa pangalan mo. Nagsuot ka pa ng damit na may print na The Millionaire's Son. E di mas salang binigyan mo sila ng rason na lumapit sa iyo." Hindi naman nakasagot ang binata. "What's wrong with you? It's my party. Kaya natural na lumapit sila." "Then you're wrong, Elijah. Makikilala mo lang ang totoo mong kaibigan kapag wala ka ng yaman. Isipin mo nga, lalapit ba ang mga yan kapag gwapo lang meron ka? Of course hindi." Naiinis na wika ni Derek dahil simula noon ay puro pagpapanggap lamang ang nakikita niya sa mga taong lumalapit sa kanyang kaibigan. "You know what, Derek? I'll prove it to you. I don't need this shirt. Makikita mong may kaibigan pa rin ako aside from you. Kahit hindi ko suot ang damit na yan." Napangiti naman ang binata. "Sure, let's have some test then. Ito, extra t-shirt ko. Good luck man. Kahit ngayong gabi lang, hanapin mo kung sinong totoo sa'yo kahit wala kang bitbit na pangalan." Bumalik na ang dalawa sa stage. Marami ang nagsasaya at nagiinuman. Maraming hindi nakilala ang binata sa kanyang mga bisita dahil bukas ang lugar na yun para sa lahat. Nadismaya si Elijah nang bumaba ng stage dahil walang may pumansin sa kanya at tinignan lamang siya ng isang segundo ng mga bisita. God, Derek is right. How can I find my true love kung pera lang pala ang basihan ng lahat? Bulong ng binata at umalis sa gitna ng mga bisita. Naglakad-lakad si Elijah sa plantasyon ng kanyang ama at umupo sa pinakamalapit na upuan. Naririnig pa niya ang boses sa mga bisita at malakas sa tunog ng musika. Ang hindi lang alam ni Elijah ay may isang babaeng kanina pa nagsusuka sa kanyang likuran. "Anong amoy yun? May tao ba dyan?" tanong ng binata. "Here, help me. Nahihilo ako." Nagulat si Elijah nang makitang isang babae pala ang nagsusuka sa kanyang likuran. Agad niya itong tinulungan. "Hold on, miss. I'll get you a water to drink." Wika ng binata at tinakbo on stage at kumuha ng tubig at towel. Ilang minuto lang. Bumalik siya na may daladalang tubig at agad pinainom ang babae. "Oh God, thanks to you. Kanina pa ako dito. Nasa part ng dalawa kong kaibigan at lobat naman ang cellphone ko." Hinihingal na wika ng babae. Hindi pamilyar kay Elijah ang babae, kaya alam niya hindi ito taga roon. "Nakikiparty ba kayo doon? Bakit ka naman umiinom ng marami kung hindi pala kaya na sikmura mo?" "Excuse me? 3 shots lang ang ininom ko. Masyado lang akong low tolerance ng alcohol, kaya ganito ako ka-wasted. At oo, nakikiparty lang kami ng kaibigan ko. Hindi kami taga dito." Na-excite naman na binata sa nalaman. Ibig sabihin, hindi siya kilala ng babae. "Oh, I see. So kilala mo ang nagbe-birthday ngayon?" "Nope, hindi ko siya kilala. Basta narinig namin kanina Elijah, son of the billionaire, ang nagpa-part doon. Natatawa nga ako dahil kailangan pa nilang ipagsigawan ng anak ito na milyonaryo. Pwede namang hindi."
Lihim na napangiwi si Elijah. I'll tell the MC next time na hindi nasabihin ang salitang milyonaryo, sa isip ng binata. I'm Armina, by the way. Nag-aaral pa bilang doktor sa kabilang bayan. Graduating this year. Wow. I'm Elijah. Tapos na ako mag-aral. At naghahanap pa ng trabaho. Elijah? As Elijah the birthday boy? Huh? No. Kapangalan ko lang siya pero hindi ko siya kilala. Ngiting wika ng binata. Naisip niyang wag sabihin sa magandang babae ang totoo para malaman niya kung totoo ba ang pakikipagkaibigan nito o hindi. Okay then. Nice meeting you, Elijah. Nakangiting wika ng dalaga. Marami pa sila na pag-usapan. Pero nagpaalam na rin agad ang dalaga dahil gabi na rin at malayo pa ang kanilang biyahe. Napangiti na lamang si Elijah habang tinatanaw si Armin papalayo sa kanya. Agad bumalik ang binata sa kanyang party at doon nakita ang kanyang kaibigan. Derek, I need your help. Oh, ano naman yun mahal na prinsipe? Naduduwag ka na at kailangan mo na ang t-shirt mo para makilala ng lahat ng anak ka na milyonaryo? No, of course not. I saw a girl. Not just a girl, but a woman, Derek. Iba siya sa lahat. I can see that. She doesn't know me at all. Haha. Taga saan ba siya? At hindi ka ata kilala. Kalapit bayan natin. A student doctor. Di ba may branch si Dad doon? What if doon tayo mag-apply ng trabaho after this party? What? You mean, bukas na agad tayo pupunta doon? Dahil lang sa babaeng yun? Yes, I mean, sort of. Huh? Paano kung makilala ka niya? That's our problem. And I do have a solution, Derek. Kailangan natin magpanggap. Ikaw, ako, at ako, ikaw. Elijah pa rin pangalan ko pagdating kay Armina. Pero sa kumpanya ng Dad, ay ikaw si Elijah. What? Hindi ba mas nakakatakot pag ganun? Paano kung pumunta doon ang Armina mo at Elijah ang hahanapin? Eh di akong lalabas. Huwag muna natin ang isipin. For now, mag-oo ka sa offer ko. I'll give you my condo kapag naging successful ang plano ko. Deal, walang bawian ah. Sasama ako sa kabilang bayan at pagpapanggap na ikaw at magiging akin ang kondo mo kapag napatunayan mong siya ang the one. Na she's not after your money. Mabilis na wika ng kaibigan ni Elijah. Napangiti na lamang ang binata dahil hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Armina. Kinabukasan ay maagang kinausap ni Elijah ang kanyang ama tungkol sa plano niya. What did you eat? At bigla ka ata nagka-interest sa branch natin sa kabilang bayan. Nagtatakang tanong nandun. Dad, I want to change, okay? Napapagod rin ako mag-isa dito sa mansyon. And I'm getting older, Dad. Kailangan ko nang magtrabaho para sa future ko. Kami ni Derek, Dad. Kaya please, hayaan mo na akong pumunta sa kabilang bayan. Okay then. I'll call my secretary to inform them na darating ka. No, Dad. Ako na pong bahala. Just don't tell them na darating ako. Oh, okay then. Well, good luck, son. I'm starting to miss you. Mag-ingat ka doon. I have a condo there. Doon kayo tumira ni Derek. Masayang niyakap ng binata ang kanyang ama. Mabilis ang naging pangyayari at kinabukasan ay maagang bumiyahe ang dalawa. Oh my goodness, Elijah! Dito tayo titira? Tanong ni Derek nang makarating sa lugar. Maybe? Dito tayo inihinto ni Manong eh. Kibit balikat na wika ni Elijah. E di magbubuhay prinsipe pala ako nito. Remember, I am Elijah here. Ngiting wika ng lalaki. Umiling na lamang si Elijah. Tsaka inisip kung paano makita si Armina. Ilang oras lang ang lumipas ay nakita ni Elijah sa internet na may get-together ang lahat ng doktor ng lugar at gaganapin yun sa hotel mismo ng ama ni Elijah. Yes! Thank you, Lord! Ang bait mo talaga sa akin! Wika ni Elijah at niyakap pa ang kakapasok lamang na si Derek. Any good news? Tanong ni Derek. Sobra pa sa good news, Derek. Mamaya ay dito ka lang sa loob. Lalabas ako para magpanggap na mahirap. Nandito si Armina mamaya. Okay then. Mas gusto ko pa dito sa loob. Tumango na lamang si Elijah at iniisip kung paano magpanggap na mahirap na hindi nakilala ng tauhan ng kanyang ama.
Nang mapansin ni Elijah na marami ng tao sa lugar kung saan idinaraos ang get-together ng mga doktor, ay naisip niyang pumasok na rin. "Excuse me, sir, pero may invitation po ba kayo?" Wika ng doktor. "What? No, I don't need one kasi anak ako ng..." Bigla na lamang napatigas si Elijah dahil naisip niyang mahirap pala siya sa oras na yun. "Never mind, sir. I'm sorry." Ngiting wika ni Elijah at tumalikod na sa gwardya. Problemado ang binata dahil hindi nga alam kung paano makapasok sa loob. Nasa gitna na pag-iisip ang binata nang biglang makita ang isang maintenance crew, bit-bit ang map at akmang papasok na sa loob ng hall. Excuse me, teka lang. How about mag-change tayo ng damit? Alam mo yun, ako muna ang maintenance ngayon. Here, 5,000. Go home and bring some foods para sa family mo." Pigil ang binata sa lalaki. Nagtaka naman ang matanda, pero tinanggap pa rin ito ang pera at pumunta sa CR para magpalit ng damit. Sa madaling salita, ay nakapasok si Elijah. Pangiti-ngiti siya nang makita sa malayo ang babaeng hinahanap niya. "Got you, Miss Armina." Bulong ng binata. Lalapit na sana siya. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang binata at may pinalilinis sa kanya. "Oh man! Ngayon pa? Kung kailan malapit na eh." Maktol ni Elijah. Habang naglilinis ang binata ay panay naman ang tingin niya sa gawin ni Armina. Hanggang sa nakita niyang pumunta ng teres ang dalaga at may lalaki na kasunod dito. "Ikaw na bahala dyan, madam, at may lilinisin pa ako sa labas." Mabilis na wika ni Elijah at iniwan ng matanda. Habang si Armina naman ay kanina pa naiinis sa kanyang doktor. Panay ang hipo nito sa kanyang katawan at nahihiya naman siyang pigilan ito. "Come on, Armina. Bakit tayo nandito? We should drink inside." Wika ng doktor. "I'm sorry, Doc. Pero may hinihintay kasi ako eh." Peking ngiti ng dalaga. "Really? Sino naman ang lalaking ito?" "I bet wala. Wala naman kasing lalaki nandito." Wika ng doktor. Kinakabahan na si Armina. Pero pilit itong nilabanan ng kaba. Malapit na ang doktor sa kanya nang biglang may umubos sa kanyang likuran. "May problema ba dito, Armina?" Agad napatingin ang dalawa sa kanilang likuran at nakita ni Armina si Elijah. Napahinga ng malalim si Armina na para bang nabunutan ng tinig sa lalamunan. "Nothing, Elijah. Good thing you're here. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. I miss you." Wika ni Armina. At mabilis sa pinuntahan ng binata at walang pagdadalawang isip na hinalikan ang binatang si Elijah. Nanlaki ang mata ni Elijah at napailing naman ang doktor tsaka bumalik sa loob. "Oh my God! What was that?" Ngiting wika ni Elijah matapos siyang bitawan ng dalaga. "I'm sorry, Elijah. Nakukulitan na kasi ako sa doktor na yun." Hingin pa umanhin ng dalaga. "Bakit ayaw mo sa kanya? He's a doctor." "Nah, I'm not like that. Mas gusto ko yung simple lang." Ngiting wika ng dalaga kay Elijah. Napangiti na lamang si Elijah at tinitigan ang mga mata ng doktor. Tila may sariling mga utak ang kanilang mga katawan at bigla na lamang hinalikan ng binata ang dalaga. Napasinghap pa si Armina dahil bitbit pa ng binata ang map habang hinahalikan siya nito. "I guess we need to get out of here." Bulong ng dalaga. Buong akala ni Elijah ay sa hotel o inn sila pupunta, pero sa dagat pala siya dinala ng babae. "Matagal na ako hindi nakapaglakad dito. Thanks to you." Ngiting wika ni Armina. "Grabe, kakaiba talagang babaeng ito. Akala ko." Sa isip ng binata at napailing na lamang. Masayang nag-uusap ang dalawa habang naglalakad hanggang sa lumalim na gabi at kailangan na nilang umuwi. "Saan ka uuwi?" tanong ni Armina kay Elijah. "Ha? Dito lang. Nag-a-apply kasi ako ng trabaho dito. Diyan lang sa Tomato and Pineapple Company." "Oh, I see. Farmer ka pala doon sa kabilang bayan, di ba? Mabuti naman at nag-apply ka dito." "Yeah, kailangan ko na magtipid at pag-ipon para sa future." Napangiti naman ang dalaga. "Gosh, I like this man." Sa isip nito. "Let's go home now, Elijah. Hope to see you soon then." "Yeah, it's nice kissing you by the way."
Hinintay muna ng binata na makaalis ang dalaga bago siya bumalik sa hotel. Magaan ang loob ng binata na makahiga sa kanyang kama. Mabilis lumipas ang araw at taga-apply na si Elijah at Derek. Welcome here, Elijah. Kinontak na kami ng dad mo na dito ka mag-a-apply ng trabaho. We're happy to know na sa dami ng branch nyo ay dito nyo pa naisipang magtrabaho. Pero, sino nga ba si Elijah sa inyong dalawa? Wika ng head admin ng kumpanya. Siniko naman ni Elijah ang kababatang si Derek. Oh, ako po ma'am. Thanks for welcoming me. I mean, us. Oh, and your name? Derek ma'am. Nice to meet you. We're excited to work here with you po. Ngiting wika ni Elijah at sinanyasan na rin si Derek ng umiti. Mukhang umayon sa lahat kay Elijah ang panahon na tanggap silang dalawa ni Derek kahit pa hindi niya bitbit ang pangalan ng kanyang ama. Special ang trato ng lahat kay Derek dahil buong akala nila ay iyon si Elijah, habang si Elijah naman ay busy sa pagtatrabaho at kakasunod kay Ermina. Hanggang sa isang gabi ay nagkita muli ang dalawa sa isang bar. It's you again! Masayang wika ng dalaga. Ermina! Wika ni Elijah sabay yakap sa dalaga. How's your work back there? Tanong ni Ermina nang ibig sabihin ay ang pag-apply ni Elijah. It's fine. Natanggap ako and I'm starting working there. That's great! Next month, I gagraduate na ako. We have a victory party. Hope to see you there, Elijah. Of course, I'll be there. Hiting wika ng binata. Napag-alaman ni Elijah na galing sa broken na pamilya ang doktor. Ngunit ganoon pa man, ang humble pa rin ito. At mas nais na makahanap na simpleng lalaki tulad ng ama nito. Parehong nakainom ang dalawa, kaya't nais na ni Ermina na lumabas ng lugar. Let's go to your place then, wika ni Ermina. Kinabahan naman si Elijah dahil nakatira siya sa isang magandang hotel. Mabilis niyang kinontak ang kanyang kaibigan na si Derek. Mabuti na lang at mabilis na itong nakagawa ng paraan. Matagal pa ba yan? Tanong ng dalaga. Malapit na, Ermina. Sorry, pinalinisan ko lang ang bahay konti. Maduming kasi. It's not a problem with me. Really, all I want is to be with you. Wika ni Ermina. Mabilis ang naging takbo ng oras at nagbigay na ng hudyat si Derek na pwede na silang pumunta sa bahay ng gwardiya ng hotel. Nasa ilalim ng rack ang susi. Basa ni Elijah sa text message ni Derek. Excited silang dalawa na pumasok nang bigla silang natigilan. Oh God, this house is a mess. Bulong ng binata na ikinatawa naman ni Ermina. This is great, wika ng dalaga. Umiling na lamang si Elijah at inilibot ang paningin. I can't believe this place. Sobrang dami ng gamit pero ang liit ng lugar. Sa isip nito. Hey look, Elijah. Maganda ang view dito. At may sofa bed pa. We can stay here. Wika ni Ermina na lumabas na pala sa teres ng bahay. Napangiti ang binata nang makita ang magandang view sa labas. Doon na pag-usapan ng dalawa ang mga nais nila sa buhay. Masaya si Ermina na malamang tapos na sa pag-aaral ng binata at may trabaho na rin ito. I guess hindi naman kami maghihirap kung sakaling magpakasal kami. Sa isip ng dalaga, nakatulugan ng dalawa ang pag-uusap. At kinabukasan mismo ay hindi inakala ni Elijah na pupuntahan siya ng dalaga sa kanyang trabaho sa oras ng kanyang lunch break. Nagulat si Ermina na ibang Elijah ang humarap sa kanya. You're kidding, right? Hindi ikaw si Elijah? Tanong ng dalaga dahil si Derek ang nagpakita sa kanya. Tulala lamang si Derek na maisip na ang babaeng kaharap niya ay ang babaeng mahal ng kanyang kaibigan. Agad lumabas si Elijah at nakita niyang tulala lamang si Derek at ang dalaga si Ermina. Ermina? What are you doing here? Tanong ng binata. Magsasalita na sana si Ermina nang biglang may tumawag kay Elijah. Derek! Tapusin mo muna ang trabaho mo dito! Mas lalo pang nagulat ang dalaga. You're not Elijah? Ikaw si Derek? How could you? Bakit mo ako niloko? Bakit ka nagpapanggap? Gulong wika ng dalaga. No, I can explain, Ermina. Ako si Elijah. Wika ni Elijah.
pero nagmamadali ng tumakbo palabas ang dalaga. I'm sorry bro, umatras ang dila ko na makorner nga ako. Hindi ko inakala na makakaharap po ngayon ng babaeng gusto mo. Wika ni Derek. Tumango lamang si Elijah at sinundan ng doktor. Nakita niya itong umiiyak sa harap ng dagat. I'm so sorry, Armina. Hindi ko balak na saktan ka. Bakit po ito inilihim sa akin? Bakit ka nagpapanggap na mahirap? Kung sa una pa lang, ay ikaw pala ang birthday boy. Nakausap ko back there. Wika ng dalaga. Napayuko naman si Elijah. I'm sorry. All I need is true love, Armina. Simula pagkabata ko, wala akong alam kung sino ang totoo o hindi sa akin. Noong nakita kita sa farm ng daddy ko, alam kong kakaiba ka. But you have doubt. Nainisip mong isa ko sa mga gold digger mong mga babae o kaibigan. It's not like that. Na-amaze lang akong malaman na kinausap mo ako kahit mahirap ako sa paningin mo. I felt happiness, Armina. Buong buhay ko, sa'yo lang ako nakadama ng kasiyahan na hindi ka tumingin sa panlabas. Kung mayaman ba o hindi ang kausap mo. Dahil yun ako, Elijah. Buong buhay ko, walang ibang nasabi si mama sa akin kundi date a rich guy, marry a rich guy, pero hindi. Kung kanino titibok ang puso ko, doon ako. But you? Niloko mo ko? Sorry na, Armina. Sasabihin ko naman sa yung totoo na kaya ko kahit hindi ko dala ang pangalan ng papa ko, na makakapasok ako sa trabaho kahit hindi bilang Elijah, na mamahalin mo ako bilang Elijah na simple. Kung hindi ako nagpanggap, tiyak ko nilayuan mo na ako ngayon. Why should I do that? Hindi mo pa rin ba gets? Sa'yo tumibok ang puso ko, Elijah. Kaya kahit gusto ko na simpleng lalaki, ay wala akong magagawa kung mayaman ka. Dahil mahal kita, okay? Napangiti na lamang si Elijah. I promise. No more lies, Armina. Kahit pa mayaman ng ama ko, ay magsisimula pa rin ako sa baba hanggang sa mapromote ako. Hawak kamay nating harapin ang hirap. Tayong dalawa lang. Tumango na lamang si Armina. Hindi nga matiis ang binata. Simula pa lang, ay alam niyang mahal niya na ito. Magpapakasal tayo kapag pareho na tayo may narating sa buhay, Elijah. Wika ng dalaga. Tumango naman si Elijah. Mahal kita, Armina. Sorry ulit sa ginawa ko sa iyo. Mahal din kita. Basta't wag mo na itong gagawin ulit, ha? Sagot ng dalaga at hinalikan si Elijah. Mabilis ang naging takbo ng panahon. Naayos si Elijah ang gusot sa kumpanya. Nagalit ang kanyang ama sa kanyang ginawa, pero kumalma rin ito na sabihin ng binata ang rason kung bakit niya yung ginagawa. Napahiya naman ang ilang empleyado dahil sa trato nila kay Derek na akala nila ay si Elijah. Ngunit hindi nagdamdam si Elijah dahil masaya siyang naranasan ng kanyang kababata ang tratuhin na maganda dahil sa pag-aakala na anak ito ng amo. Lumipas ang panahon at isa ng ganap na doktor si Armina. Patuloy naman na pag-angat ni Elijah sa kanyang kumpanya. Hanggang sa ikinasal na ang dalawa sa simbahan. Masayang masaya ang dalawa dahil sa wakas ay nakasal sila at sariling pera lamang ginagamit. Walang don na tumutulong at walang ibang tao na nagbibigay. Masaya ang don sa nakitang pagbabago ng anak. Tuluyan na nga itong nagbago at naging ganap na asawa kay Armina. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay, paalam! Alright, thank you all for listening. I hope you enjoyed this beautiful story. Okay, maiksi ang story natin ngayon, so mag-shoutout ako. It's about 20 names here to be shout out. Alright, shout out to Jonifer Pampag, watching from Qatar. Hello po, thank you for watching. Shout out to Mimi Campos, listening from Dubai. Hello po, thank you. Shout out to Noe Calling, good vibes from Hong Kong. Hello po, thank you for watching. Shout out to Erlinda Gerada,
Thank you po. Shout out to Fe Tampepe. Hello po. Maraming salamat po. Shout out to Rebecca and Tara. Thank you. Shout out to Richard Malana. Hello po. Thank you. Shout out to Mikael Lubis. Hello po. Also, shout out to Jean Romero. Hello po. Thank you for listening. Shout out to Colito Osorio. Hello po. Thank you so much for listening. Shout out to Miguel Jr. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Shout out to Peter Sabes or Saves. Listening from Mindanao. Oh, taga Mindanao. Kumusta din ha sa Mindanao? Shout out to Emma Fermin. Hello po. Thank you for listening. Shout out to Elisa Quezimundo. Hello po. Thank you for listening. Shout out to Gregorio Aliganga. Hello po. Kumusta po kayo? Thank you so much. Also, shout out to Marma Waradi. Hello po. Thank you. Shout out to Jocelyn Almost. Hello po. Thank you so much. Shout out to Jen Su. Hello. Kumusta po kayo? Thank you for listening. Shout out to Ma Merly Brogada. Hello po. Thank you. Shout out to Josephine Del Mundo. Hello po. Thank you for listening. Also, shout out to Jean Best from UK. Hello po. Maraming salamat po talaga sa suporta. And also, shout out to Lebron Domingo, to Lideline Marquez, to Urkel Well. Also, shout out to Presbyterios Rose, to RDC. Hello po. Maraming salamat po. And last but not the least, to James Dell. Hello po. Maraming salamat po talaga. Alright. Thank you to our writer, Rui Ann. And thank you to our narrator, Crisel. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Enjoy your day, everyone.